wish ko lang. Galing po ako sa isang broken family. Wala na po akong ama. Namatay siya sa isang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at rebelde. Samantala, 3 taong gulang pa lang po ako, nahiwalay na ako sa aking ina. Ngayon, 28 years old na po ako at hindi pa rin kami nagkikita. Ayoko iniwan. Sino nang lalaguin ni nanay mula ngayon? Sino nang makakasama ni nanay pagkasa ng mga anak? Mga anak ko. Hoy, tumigil ka na nga dyan. Kahit kailan, hindi na babalik mga anak mo. Wala na sila. Wala na. Kasalanan mo? Hindi mo ba lang madalas magandang pangamot ng mga anak mo? Ibang gamot, pangungutang pa. Walang niya ka? Ginawa ko naman lahat para makadilensya, di ba? Alam mo yun. Bakit kasalanan ko ba kung mailap sa akin ng trabaho? Huwag kang ganyan. Ha? Isa pa, wag na wag mo isisisi sa akin ang nangyari sa mga anak mo. Ang kapal na mukha nito. Magsimula ka, Pablong! Bahala ka sa buhay mo! Papa ko, mahal na mahal ako. Yun, kaya nang maghiwalay sila, dalawa, doon ako sa papa ko. Baby! Kamusta? Palando. Buti nakarating kayo. Simula ngayon, ituring mo ng tahanan ang kuta natin. At ang samahan, ang bago mo ng pamilya. Maraming salamat, Kalando. Ang mahalaga lang naman sa akin ay may masilungan ng anak ko. Habang patuloy natin pinaglalaban ang ating karapatan sa gobyerno. Huwag kang mag-alala. Sagot kayong mag-ama ng buong samahan. Tandaan mo lang. Huwag mong iiwalay sa katawan mo ang armas na yan. Wala kang silbi sa bundok pag nawala yan. O sige, magpahinga na kayo. Bukas na bukas din, lalakad tayo. Pagputok ng araw. Maraming salamat, Kalando. Sige, pahinga na kayo. Sino mga kalaban? Tandaan mo, mahal na mahal kita, anak. Mauna ka na sa may sapa. Bilisan mo. Tay! Tatay! Tatay! Nanay! Tinanong ko sila kung anong nangyari sa papa ko. Sabi nila ay walang nangyari. Sabi nila gano'n, dininay nila sa akin kasi ayaw nila akong umiyak na umiyak. Pero narinig ko talaga, yung napatay daw, yung nadapa daw. Pero isa lang namang ibig sabihin yung nadapa. Baka pwedeng kayo na bahala kay Helen. Muli lang po yan. Tsaka kapilido niyan, sir. Baka kamag-alak niyo pang malayo yan eh. Kawawa naman baka mapariwara. Umuwi yung friends mo kahapon dito galing Maynila. Nagkikita daw sila ng nanay mo. Nanay? Oo, kaya lang, may pamilya na siya sa Maynila. Ayun, buhay daga pa rin siya doon. Kaya huwag ka nang umasa, nahahanapin ka pa ng nanay mo. Nag-struggle ako, yun. Gusto kong makapag-aral, gusto kong matapos kasi may plano ako sa buhay ko. Gusto kong hanapin yung tunay kong mga magulang. Dito sa Zamboanga del Norte, naninirahan si Helen ngayon. 27 anyos na siya at halos buong buhay raw niya, hindi naging buo ang kanyang pagkatao. Ako na yung parang tumata yung ako yung nagluluto, ako yung naglalaba lahat bago ako mag-aral.
kailangan tapusin ko muna lahat ng trabaho kasi hindi nila ako papasukin pag hindi natapos. Tila itinakda rin daw na mapadpad sa Dapitan City si Helen. Dito niya inumpisahang habiin ang sariling kapalaran at nagsibol ito nang matagpuan ang magiging kabiyak. Kalaunan, bumuo sila ng sariling pamilya. Salamat sa Lord sa inigatag na pagkaon, Lord. Pasalaw ay si Mama Lord na mauli. Lord, Amen. Ang mapait na kahapon ni Helen, pansamantalang naibsan dahil sa kalinga at pagmamahal ng asawa at anak. Tahimik at payak ang pamumuhay ng pamilya dito sa probinsya. Pero batid ng mister na si Julius ang patuloy na pangungulila ni Helen sa kanyang ina. Mamiss niya yung mga magulang niya. No, pupunta siya sa akin, tsaka iyakan lang siya. Then sabi niya, kapag siguro, gang kasi, sabi niya sa akin, siguro gang, kapag andito pa ang mama ko, baka nakapag-aral na ako. Kaya isinumpa ni Helen sa sarili, kailan may hindi niya papayagang mangyari sa anak ang nangyari sa kanya. Parang maiinggit nga ako sa kapat yung nag-adapt sa akin, maiinggit ako sa kanila kasi kahit anong ihilingin nila, mabibigay. Pero ako, wala talaga silang naibigay. Hindi ako makapaglambing, parang kulang talaga yung parang sa asawa ko nga minsan, ibuhos ko yung yung para akong sobrang maglambing. Yun, sabi ko, kung swerte naman ninyo, sabi ko nga sa asawa ko. Maraming importanteng okasyon ang nagdaan na hindi nakasama ni Helen ang nanay niya. Kaya naman sa bawat sandaling kapiling niya ang anak, ay sinisiguro niyang napapasaya niya ito. Pansamantalang nakontak noon ni Helen ang ina, pero di nagtagal, basta na lang daw naputol ang kanilang komunikasyon, bagay na lalo niyang ikinabahala. Tila parang binibiro siya ng swerte. Matapos mabigyan ng pagkakataong makausap ang magulang, ipagkakait naman na sila'y magkatagpo. Yung gusto kong makita yung tunay kong mga magulang, pero inisip ko kasi ngayon kung bakit naman, para namang di interesado yung mama ko na makita ako. Ako lang naman yung naghahanap ng kuwan. Kung dyan lang sana yung papa ko, mas gugustuhin ko yung papa kong makita ko. Kasi yun, nagmamahal lang talaga sa akin yun. Kaso lang, maaga ding nawala eh. Naniniwala rin si Helen na ang katuparan ng bawat panalangin ay may kaakibat na gawa. Yun din ang nag-udyok sa kanya para sumulat sa aming programa. Nagbabaka sakaling sa pagkakataong ito, madinig na ng langit ang kanyang kahilingan. Wish ko lang sa aling pagbabalik. Ito na nga marahil ang sagot sa matagal mo ng panalangin, Helen.